So ito na. Speaking mga kababayan of flood control. Alam nyo ba na kung sakali na matanggap ang 142 billion na insertion ni Chis Escudero sa 2025 budget, alam nyo ba na 3 billion ang matatanggap ni Bongo para sa flood control sa Davao? Mga kababayan, alam nyo ba na 3 billion ang matatanggap ni Bongo mula sa 142 billion na insertion ni Chis Escudero sa 2025 budget na flood control na 142 billion? Alam nyo ba yon, mga kababayan? Hindi nyo alam, di ba? Ito, alamin natin. Naku po. Hay, Diyos mio Marimar. Ito, basahin ko lang mga kababayan. Mula po ito sa Pilipinas Today. Alam nyo ba, mga kababayan, na Davao kukubra ng 3 billion sa BICAM insertion on behalf of Bongo? Hindi nyo ba alam, mga kababayan, na kapag nakuha ni Chis Escudero ang sinabing di umano 142 billion insertion sa BICAM budget 2025, 142 billion, 3 billion ang makuha ni Bongo para sa flood control ng Davao. Ngayon, mga kababayan, bumagyo na. Imposibleng hindi pa nila ito natanggap. Napaka-imposible talaga, mga kababayan. 3 billion. Ito, basahin ko lang mga kababayan. Pilipinas Today, 11 hours ago. Flood control donate. Nako, kung 51 billion kay Pulong, kay Bongo 3 billion. Nako. Ayon sa expose ng politico.com.ph, sa Politico News ito galing, kabilang ang rehiyon ng Davao na kinikilalang political bailiwick or bailiwick ni Senator Bongo. Sa 10 lugar na babahain ng pondo sa di umano'y 142.7 billion bicameral committee insertion noong panunungkulan ni Francis Chis Escudero bilang Senate President ng 19th Congress. Items under the category include the construction of barangay health station as well as super health centers for a total of 633 million pesos. Nakasaad din sa report ng Politico, mabibiyayaan ng hindi bababa sa 7.2 billion ang Davao. 7.2 billion ang Davao mula sa 142 billion na pork barrel. Ito ay isinakatuparan sa pamamagitan ng budgetary influence ni Escudero sa pagsisingit ng 142.7 billion or 6.3 trillion sa 2025 national budget. Kung saan nakalinya ang sari-saring infrastruktura at flood control project na tadtad ng red flag dahil lumitaw na doble na ang mga ito sa ibang road project. Senator Bongo, maraming insertion yan. Davao City, di ba? Hirit naman ni dating Department of Finance, DOF, Undersecretary Shelo Magno sa kanyang podcast sa Chikahan with Prof. Shelo Magno noong Miyerkules. Nako po, ayon kay Magno, ito ay sa kabila ng bilyong pisong halaga na tinapyas mula sa Department of Transportation or DOTR ng 92 billion pesos, sa Department of Education na 11 billion at Department of Social Welfare and Development or DSWD na 10 billion at sa Department of Agriculture na 6 billion upang magawan laman ng paraan ni Senator Chis ang kanyang 142.7 billion insertion. Samantalang binaha naman ng pondo ang Department of Public Works and Highway or DPWH sa paglalaanan ng 214.8 billion sa 2025 national budget matapos ang budget manipulation ni Chis Escudero. Diba? Alam nyo ba, mga kababayan, ang nakasulat dito, Davao kukubra ng 3 billion sa BICAM
insertion on behalf of Bongo, while Escudero was responsible for majority of the insertion. He also included several items that were being labeled as being on behalf of Senator Bongo, totaling over 3 billion, nakasaad sa ulat ng politico.com.ph. Di ba? Biruin ninyo, mga kababayan. Tandaan ninyo, patong-patong na ang budget dyan sa flood control sa Davao na napupunta lang sa DPWH. Walang flood control na nangyari. Tapos ngayon, dadagdagan na naman ng 3 billion. Si Bongo ang tatanggap mula kay Chis sa 142 billion na flood control. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, nilolokes-lokes na lang tayo dito, di ba? Diyos mio Marimar, dapat bitayin yang si Escudero, makapal ang mukha, sabi ni Ma'am G. Divina. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, biruin nyo yan. 3 billion na naman. Bukod sa 51 billion noon na napunta sa infrastruktura ng kalsada sa DPWH, another 3 billion na naman ngayon. Mapupunta na naman daw sa flood control. Si Bongo daw ang kukubra. Meron kayang may patayo dyan na flood control? Mga kababayan, tatanungin ko kayo. Noong panahon na Presidente si Digong, Davao ang pinakamalaki na pondo, 51 billion para sa flood control na napunta lang sa infrastructure project sa mga kalsada at tulay. Na hindi ko rin sure kung ang mga kalsada at tulay ay natapos na yung iba hindi pa. Ngayon, dadagdagan na naman ng 3 billion flood control sa pamamagitan kay Bongo. Magagawa na naman ba yan? Flood control na yan. Nako. Saan galing ang pera? Sa hinirit po. Yeah. Sabi ni Jeep, may ebidensya ka ba? Tanga. Hanapan mo ko ebidensya. Kakabalita nga lang sa issue ni Chis. Hanapan mo kong ebidensya. Tangina ka, pag pinapakitaan kita dito ng ebidensya sa 51 billion ni Pulong, magulat ka. Kung nagawa bang flood control, hindi. Napunta lang sa infrastructure project sa mga kalsada ng DPWH. Yeah? Meron ako ebidensya. Yung tulay, nagawa sa Isabela, bumagsak. Yung 212 airports sa buong Pilipinas na build daw ni Digong, 90 airports lang naman. Saan napunta ang 100 plus? 212 airports pero 90 lang ang airport sa buong Pilipinas. Saan napunta yung iba na 100 plus na airport? Sabi ko sa inyo mga kababayan, good luck. Ang perang mabilis makita or kitain, nandun kay Kaufman. Inasam-asam ni Kaufman ngayon. Ang perang mabilis kinita ni Digong, nasa bulsa na ni Kaufman ngayon. Yeah? Klarong-klaro mga kababayan. So yun lamang po yung ating live. Hindi ko na masyadong habaan. Tuloy ang impeachment. Huwag kayong magbunye. Tuloy. Babaliwalain ng Senado ang Korte Suprema. Kasi ang may power lang na mga siwa sa impeachment ni Sara ay only the Senate. Sole power lang ang meron ang Supreme Court according kay Antonio Carpio. Dating Associate Justice or Associate Justice Antonio Carpio na tsuhin ng asawa ni Sara. So yun lamang po mga kababayan. Maraming salamat Ma'am Ana Fia Cuzalem at sa inyong lahat dyan. Maraming salamat po. Thank you so much. Hindi ko na po kayo maisa-isa mga kababayan. Mag-ingat po kayo palagi. Bye-bye.